Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, Martin Romualdez, anay sa administrasyon ni PBBM, gustong maghari. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating aalamin. Mula po rito sa channel ni Taong Kalye, right? Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye. Kung bago ka pa lang at di po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Ito nga mga kababayan, si Cocoy Romualdez ay dating gobernador ng Leyte at nakakabatang kapatid ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. At ito rin ang ama ni House Speaker Martin Romualdez, na nababalita noon na itong si Cocoy Romualdez ay sumire sa former President Ferdinand Marcos, at ngayon ito rin ang ginagawa ni Martin Romualdez kay Bongbong Marcos, at sirain ang Uniteam at planong pabagsakin ang mga Duterte, maghari sa Kongreso. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video sa... So yan mga karibin natin, parang like father, like son pala ito. Mga karibin natin talagang minana po ni Speaker Romualdez sa kanyang ama. Itong pagiging tamba niya. Nako po. Salamat po. Na po tayo rito sa ating topic na ko kay Yesesyo, pinapakinggan ko siya. Lalo na po yung revelasyon na yun. Tatay daw nito ni Martin, si Cocoy Romualdez. Siya rin daw yung napabalita nung araw. 3 years old pa lang ako noon, batang-bata pa ako. Parang naririnig ko lang yung mga pangalan na yan. No? Umuulit ba? Nauulit ba yung kasaysayan ng mga Romualdez at mga Marcos? Hindi ko po alam kung kung naulit kasi hindi ko naman talaga nasaksihan yun. Pero sa ngayon, ang tingin ko talaga na nakakasira. Actually, hindi na siya nakakasira. Talagang nagbigay na talaga siya ng yung hindi lang po crack. Talagang parang kumbaga kung i-describe po natin o winawasak talaga no? Yung talagang lahat ng parang walang tinitira kasi kay BP Sara Duterte. Ayaw tirahan ng gusto hanggang sa pagre-resign, no? Talagang hinahabol talaga si Sara Duterte. Ang tingin ko nung una yung sa CIF, winawasak lang yung pangalan niya, no? Yung pangalan ng Duterte, sinisira lang. Pagpapasok ng ICC, sabay-sabay po Sabay-sabay po yung nagaganap hanggang sa pati ngayon. Nung na-realize po nila na hindi po nila magiba yung pangalang Duterte. Nagtataka po ba kayo walang lumalabas ng mga presidential survey ngayon, no? Tanong ko lang po, SWS, Pulse Asia, Okta at iba pa pong nag-conduct ng mga presidential survey. Tanong ko lang, bakit wala na po naglalabas ng presidential survey? Ayaw nyo pong maipakita na ang layo po, no? Ang layo po sa survey result ni BP Sara Duterte at nung Kamag-anak Incorporated. Makikita po sa survey yan. Okay. Alam niyo po, ang daming ang daming anong tawag dito, ang daming red flag na. Sana sa una pa lang, no? May nabasa ako. So ito nga pong mga sorbe-sorbe na ito, mga karibin natin, parang mind conditioning po ito, no? Sa ating lahat na kung sino man po yung ipapalabas nilang panalo or number 1, yun po talaga yung magna-number 1. Oh. Pero dahil nga po sa 'di ba? Dahil nga po dito sa hindi nila kaya si BP Sara, mga karibin natin.
wala ng survey kasi nga po, lagi namang mas mataas si VP Sara dito kay Tamba, mga karibin natin. So, pag ganyan ng ganyan, mga karibin natin, mako-condition, di ba? Yung mga utak ng tao na talagang si Tamba pala walang pag-asa dito kay VP Sara Duterte, mga karibin natin, no? Kaya siguro walang lumalabas kasi, di ba? Para naman may chance sila. Di ba? Po rito kay Carla Bruce. Isa rin siyang Duterte supporter. Sana daw nung una pa lang, ganun talaga no? Sa huli ang pagsisisi. Sana nung una pa lang na-realize na natin lahat yung mga red flags. Ako nga looking back, 'di ba? Ang unang red flag na nakita natin diyan yung alam natin lahat kung ano yung gusto ni VP Sara Duterte. Ang gustong-gustong hawakan ni VP Sara Duterte at tingin kong bagay sa kanya. At talagang malaki yung magiging impact niya, no? Ang gustong-gusto niyang hawakan na departamento yung Department of National Defense. Just imagine, no? Kung ang hawak ni Sara Duterte ay DND. Napaka-popular po niya, no? Napaka-popular po magiging popular po masyado si Sara Duterte kasi isa lang po nakapokus siya no. Ubusin na, tapusin na yung insurgency. At bagay na bagay po 'yan no. Ang dami kong question noon nung binigay sa kanya yung DepEd. Bakit DepEd, 'di ba? Ang daming gumugulo samantalang ang hinihingi ine-expect natin bilang mga nasa Kayuni team, no? Ine-expect natin yan, si Parak TV. Basta pupunta ko riyan, Parak, sa May 15. Ine-expect natin nang bibigay talaga kay Sara Duterte yung DND. Kasi doon siya bagay. Yung sinasabi nila lahat ngayon na war freak siya o kung ano pa man, hindi bagay yan sa DepEd. 'Di ba? Totoo mas bagay siya sa DND. Just imagine, no? Kung siya po ang Department of National Defense, lahat ng hawak niya po, lahat ng mga kasundaluhan, siguro by this time, talagang durog na yung sabayan pa ng NTF-ELCAC na merong mga programa talaga, hindi lang po militarily, no? Talagang durog na sana. Opo, I am a BBM supporter. Ayan nga, unit team po kami. Ako po, magtapatan na tayo, no? Ito sa mga nagtataka. Hindi ko po kayo niloloko. Alam po yan nila Parak, Alam po yan ng mga Duterte supporter. Never po ko. Nag-iba-iba po kami. Marami po sa mga Duterte supporter nag-isko. Inaway ako ng mga yan. Galit sa akin yung mga yan kasi nag-BBM ako. Huwag niyo pong babaliktad, hindi po ako bumabaliktad. BBM po ang binoto namin. BBM. No? BBM po kami. BBM Sara kami. Kami po yung Kayuni team. Hindi po BBM yan at nalusaw yung unit team. May Kayuni team po sa unit team. Marcos Duterte po ang unit team. Nakakalimutan nyo lang. Akala nyo lang, pag nanalo na yung Marcos, matutunaw na yung Duterte. Hindi po. No, yun po ang unang red flag. Balikan ko lang po yung dinidiscuss. Kasi sinagot ko lang yun. Para niloko ko siya. Hindi ko po kayo niloloko kahit kailan. Yung unit team po, kami po yung kay-unit team ninyo. Baka nakakalimutan nyo, kami po yung tapat. Alam niyo po sa totoo lang, no? Mas marami pa akong pagtatanggol kay BBM. Real talk po yan. Kaysa sa mga vlogger ninyo. Kasi mga vlogger nyo naman, alam paano ipagtanggol si BBM yan sumusunod lang sa uso at lang yan. Naghihintay lang ng binababa sa kanila. Kita nyo pare-pareho ngayon. Pare-pareho nilang binanatan si Duterte.
Okay, balik po tayo sa punto. Dapat, sa totoo lang po, dapat, no? Doon pa lang, no, nag-isip na tayo, bakit hindi binigay yung DND? Tapos, sa isang banda naman, ako sa tingin ko naman, di ang ibinigay sa kanya, yung pinakamalaki yung problema. Real talk po yan. Pinakamalaki po ang problema sa lahat ng departamento, correct, DepEd. Bakit? Kasi sukatin mo lang yung kalagayan. Huwag po kayo maniwala na ang taas-taas natin sa edukasyon nun. Pucha, mga nambobola lang yan, lalo na yung mga dilawan. Panahon po nila Pinoy, panahon po ng mga naunang presidente, hindi po tayo mataas sa edukasyon. Matagal na po tayong mababa sa edukasyon. Kaya nagtataka ko, si Sara Duterte, mababa tayo sa edukasyon, dapat niya mag-resign. Utot niyo. Okay, real talk po. Ako, in hindsight, naisip ko ngayon, hindi ka. So yan nga po mga ka-review natin, no? Yan po yung sinasabi natin nung last vlog na binabanatan nga po itong si BP Sara about dito sa Department of Education na low quality daw ang edukasyon ng Pilipinas, no? Buti na lang may nag-comment mga ka-review natin na sabi niya, dati pa naman, low quality na po yung edukasyon dito sa Pinas. Buti nga raw mga ka-review natin, ngayon po dahan-dahan na pong nababago yung sistema, no? Kaso nga lang mga ka-review natin hindi naman po sinusuportahan, no? Parang walang suporta kasi isipin niyo mga ka-review natin yung CIF po para po yun sa Department of Education, ba? Para baguhin sana yung 'di ba? Patungkol po dito sa mga kabataan natin na patuloy na nare-recruit, 'di ba? Pero bakit ganito mga ka-review natin? Tinanggal po nila. No, alam naman po natin na doon gagamitin yung CIF para labanan po yung mga makakaliwa na sa mga paaralan, di ba? So yan. Sabi nga po ng isang nag-comment ano ba to? Wala raw walang parang hinahatak pababa, no? Si BP Sara. Instead na suportahan, hinahatak pa pababa. Di ba? Buti na lang at nahahalata rin ng ating mga kababayan, mga ka-review natin, no? At yan nga mga ka-review natin, like father, like son, si Speaker Romualdez at ang kanyang amang pala. Nako, dun, nag-traitor din pala ito sa kay Marcos Sr., mga ka-review natin, no? Yun ang sinasabi ng mga ka-review. Pero, di ba? Kung hindi naman, malamang ito si Martin lang ang nakagawa, mga ka-review, di ba? Si Speaker Martin Romualdez, mga ka-review natin, sinasabing sisira sa administrasyon ni PBBM. Kayo po ba'y naniniwala dyan? Well, anyway, mga ka-review natin, i-comment lang po sa baba ang inyong mga reaksyon para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman patungkol po rito. Alright? Alright mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe. Kay Taong Kalye, maraming salamat po.